Alright, another good day and good vibes mga chong. Basta tayo dyan. Alright, so for today's video, pag-uusapan natin again, syempre, ang ating Suzuki Espresso AGS. So this is the third year anniversary of our Suzuki Espresso AGS. Alright, so for today, I'm just going to do some errand. A family gathering tomorrow, so I'm just doing some errands. But while doing that, okay, so let me just share this special moment for our car, for our Suzuki Espresso AGS. Magandang car na, 3 years old pa lang siya. Pero again, ano ba ibig sabihin nun? Tapos na ang warranty ng ating Suzuki Espresso AGS. For this video, I'll share with you guys yung experience ko with Suzuki Espresso. Being said na syempre out of warranty na siya, so ano nangyari dun sa buong 3 years na yon, ano yung mga ma-share kong thoughts, experiences about my car. First mga chong, binili ko to sa Suzuki Dasmariñas, which is awesome service ng Suzuki Espresso AGS, awesome customer service, awesome after sales. Wala akong masasabi, sobrang bait, sobrang maasikaso ng Suzuki Dasmariñas. Nung nakuha ko ang unit na to, sobrang excited ako talaga nun kasi unang halos palabas pa lang ng Suzuki Espresso AGS. Hindi ko inaakala na magkakaroon ng automatic variant or auto gear shift variant ang Suzuki Espresso. Kinuha natin si Suzuki Espresso AGS. This was way back 2023 of May. From there is nilog naman natin ang journey natin with our Suzuki Espresso AGS on how we review the performance, we review the features, we review everything, we review the upgrades, and a lot of videos, a lot of experiences is nilog din natin through vlog. Ikwento na din natin kahit paano yung experience natin or yung journey natin with our Suzuki Espresso AGS for that 3 years time. Bakit ba Suzuki Espresso AGS or bakit ba Espresso Suzuki ang kinuha natin? Gusto ko kasing simplicity nga. Okay, yun lang talaga yung come on sa akin nung manual pa, yung manual transmission variant pa nun. Mga chong, sobrang affordable ni Suzuki Espresso AGS. For me, the simplicity is a plus now for me na wala naman akong pakialam sa kung ano man. And syempre, nung time na yon is yung current car ko nun is ang lakas sa gas. So ang bentahe pa ng Suzuki Espresso nun is matipid sa gas. So gusto ko na ma-experience yun, yung tipid na gas. Ayoko na nung, sige, malaki nga yung makina mo, bilis mo sa kalye, pero yung gas consumption mo is di ba, antindi. What else? Ano pa ba nagpa-common sa akin? Yun nga, high ground clearance, manual transmission pa nun, diba? So for me, wala pa siyang hill assist, traction control, yung manual variant pa dati. So dun pa nga lang napakamon na ako. Then nung nilabas yung AGS, one time nasa mall kami ng SM Dasmariñas and nakita ko yung AGS. So wala naman ng bago sa itsura niya sa loob and something. So ayun nga, sumakay ako, lalo akong napawaw ayun sa Suzuki Espresso, and I decided na nga to apply or to buy the AGS. And ayun nga, so nakuha ko siya ng May 2023, and looking back to my vlogs before on my review, sobrang nasatisfy ako kay Espresso AGS. As in, sobrang satisfied mga chong. So yun nga, for that span of time or 3 years, wala ako naging major problem kay Suzuki Espresso natin. Again, as I mentioned earlier, so wala na tayo sa warranty. So kumbaga laya ka na.
tested na talaga yung warranty mo, I mean yung car mo when it comes to the third year. And for our third year Suzuki Espresso anniversary, naka 36,000 kilometers na tayo. So malaki-laki na rin siya mga chong. Ayun, for 3 years. Ewan ko, comment down below kung malaki na ba talaga yung for a 3-year-old car at 36k Odo. Even the battery mga chong, 3 years na to. Yan na, I'm still getting 14.0 results, 13.9 voltage results sa ating Suzuki Espresso. Di pa siya talaga, hindi ko pa siya napapalitan. Good thing about Suzuki Espresso AGS is pagka naglolobat na siya is yung auto gear shift na icon sa dashboard is nagbi-blink na. So that's a good sign or warning na yung battery mo is not in good health na, so you need to replace it. So that's the number 1 plus with our Suzuki Espresso AGS. You know what mga chong, hindi bad thing yung nagpa-flash yung auto start stop system once na tinurn off mo, or even naka-engage siya, or kung ano man nagpa-flash siya dyan. It's not a bad thing, it's just telling you na hindi na kaya ng battery mo to support that feature. So bakit ba, ano bang merong feature ang auto start stop system at ba't siya nag-warning pag low battery ka na or your battery is deteriorating? So syempre ang auto start stop system is relying on battery. Nag-i-stop siya when nakahinto ka, and it will start again when you release the brake, and etc. So for that function, syempre dinedetect nung feature na yon if okay yung battery mo, yun yung number 1, kasi hindi niya gagawin yon. So yun yung parang fail safe niya. Hindi siya mag-engage, hindi siya mag-activate if your battery is worn out. Yung blink na yan is magre-reset naman yan once you take out the battery and put a brand new one. When it comes naman mga chong sa journey natin with Suzuki Espresso EGS, kalayo na to si Espresso EGS na natin ng sobrang medyo madami-dami na rin. Nakadalawang punta na ng La Union, nakapunta na ng Zambales, nakapunta na ng Bataan, and kung saan-saan pa, Batangas na, Calatagan, Cavite, lahat. When it comes sa long ride performance is wala akong masabi. Okay, again, napatunayan sa akin ni Espresso AGS yung kagustuhan ko na makatipid sa gas nun na sasakyan. Si Espresso AGS is nagawa niya yun, na napatunayan niya yun sa akin. Kakabahan ka na nga, kala mo may diferensya kasi hindi nababawasan yung gauge. So kala mo may sira na yung gauge, pero hindi, talagang matipid talaga siya, as in sobrang tipid mga chong. Yun yung may pagmamalaki kong solid case in Espresso AGS. When it comes naman sa comfort driving, suspension wise, yung alog sobrang okay. Meron kami kasing Wigo before. Yung Wigo kasi medyo matindi pag sa long ride sa long drive pag lalo na pag ramdam mo yung kalye, umaalog yung labas, ikaw din naalog yung utak mo. Parang gano, parang ikaw yung kotse. So pero si Espresso AGS hindi mo mararamdaman yung hilo na yon na inaalog din ng utak mo habang sa long drive na, alam mo naman sa expressway, di ba? Or sa mga roads ng Philippines, napaka worse, di ba? Roads lang, di pa natin ma-perfect. Pero so siguro cons when it comes to long drive is yung cabin noise. Okay, yun yung siguro na lang yung cons na medyo gusto ko pang mabago. Kung pwedeng, kung if ever na maglalabas ng future models ng Espresso, is yung cabin noise. Actually, yung next project ko mga chong is mawala yan, magpa-deadening tayo. Not sure kung gaano kalaking iwawala niyang cabin noise,
Pero yun yung susubukan natin, diba? Why not? Engine performance mga chong, 1.0 liter engine. Ano ba may expect natin? Of course mga chong, hindi wag nating i-expect na para tong mga 90s car or yung mga kahit yung mga 1.6 engine, 1.5 engine na sobrang hatak, sobrang ganito. Though walang problema sa hatak mga chong, pero syempre hindi lang ganun kalakas katulad ng sa ibang sa malaking makina na sasakyan. Sa pang sigurong downside for AGS is yung storage. Okay, so it's like limiting you. For example, you want to camp, like me, I'm leaning towards camping. So syempre storage, yun, limited lang talagang storage ng ating espresso. And like in my previous vlogs as well, syempre may ample space naman if ever, because for me I'm doing solo camping. So pwede ka naman i-utilize yung buong likod. There's no problem with the space. Pero syempre I'm thinking a better option as well kung may kasama ka. So that's why I added a rooftop box for our espresso AGS. Para mas magkaroon ako ng additional space, storage space for ayun nga. So extra storage. So ang maganda naman sa maybe sa ginagawa ko is kung ano yung pagkukulang, if may paraan na mag-upgrade, yun nga lang, i-upgrade nyo syempre mga chong. So nagagawa naman natin. So just for the kulang side is mapunan siya. So that's yun lang yung mga gagawin mo na process. So for you to be satisfied on your own na uy, okay, meron na akong extra storage, and like nung naglaon yun kami, ano pa ba, Bataan, marami may mga na-utilize ko ng maayos. Alright, so I think that would be all mga chong sa vlog na to. Just a quick overview or recap of what happened sa 3 years time na owning a Suzuki Espresso AGS. So not all of us agree, not all of us are satisfied with may kanya-kanya tayong mga preference when it comes to car, but I'm just sharing my thoughts, my inputs based on experience. So hopefully makatulong din sa inyo to when it comes sa inyong when it comes to your own espresso or espresso AGS. So enjoy your car mga chong. Sabi ko nga sobrang tipid niya sa gas, so wag kayo magstay sa bahay, maggala kayo, wag kayo matakot maggala. Alright, so that's it chong, mga chong, for this vlog. Again, keep that good times and good vibes rolling. Please do like, comment, share, and subscribe. Share your thoughts mga chong, suggest some vlogs again. So hopefully lagi ko sinasabi to, magtuloy-tuloy ang vlog again. Pero just recently I'm having health issues. Okay, so siguro panahon ng sakit. Ayun, so yun yung sad thing doon. Pero again mga chong, thank you for watching. Peace out.